Tungkol naman sa tumataas sa kaso ng hand, foot, and mouth disease at iba pang isyong pangkalusugan, pakasok po natin si Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Ano po dahilan ba't may pagtaas po ang kaso ng HFMD ngayong taon kumpara noong 2024, ASEC? Opo, Igan, nakita ko nga po yung mga numero. Ako mismo nung una ko nakita yung balita bilang isang doktor. Bakit biglang 7 times pataas, no? Oo. Nakita ko po dun sa detalye, tumaas po yung reporting natin. Sa 94% ng mga kaso natin ay tinatawag na suspect at hindi pa nako-confirm. Bagamat malaki, kumbaga sa madaling salita, mas marami po nagre-report at maganda ho yun, no? Dahil nalalaman natin yung takbo ng sakit. Kailangan sigurong taasan yung bilang nung parang confirmatory test na 9%. Pero kahit ganun na Igan, nakikita natin sa ngayong 2025, marami mga pagkakataon kasi na nagkukumpulan ang mga tao. Una sa lahat, yung mga kunyari sa mga evacuation centers o kaya kahit hindi sa panahon ng sakuna, ang mga daycare centers saka yung mga eskwelahan, yan po kasi yung mga lugar kung saan maaaring makahawa ang mga bata na karamihan ng ating mga kaso. May outbreak ba ng sakit, ASEC? Hindi po natin masasabing outbreak dahil titingnan nga ho natin yung ating reporting, no. Mas marami po yung kaso. Opo, totoo po 'yon. Pero ang case fatality kasi ng hand, foot and mouth disease ay mababa. Bagamat kahit hindi tayo nagdedeklara, yan naman po ay nasa mga local government kung gusto nilang magtawag ng outbreak or pinakamadali po dyan yung mga bata, sabihan na lang po na huwag munang pumasok ng mga 7 to 10 days kasi nawawala rin ng kusa at hindi nakamamatay ang hand, foot and mouth disease. Okay, saan ho yung may pinakamaraming kaso niyan? Sa ating talaan na Igan, yung mga rehiyon na marami po yung kaso, Region 6, kung di ako nagkakamali, yan ang ating Western Visayas, Mimaropa, tapos yung Central Luzon, Region 3, NCR, number 4 po yan, at number 5 yung ating Calabarzon. At paano ba ito nakukuha at pwede bang maiwasan ito, ASEC? Yes, Igan. Siguro sisimulan ko dun sa mga sintomas na madaling makita para madaling maiwasan, no? Oo. Karaniwan po sa mga bata po to, nagkakaroon ng mga pantal or butlig, kaya tinawag na hand, foot, and mouth, nasa kamay, nasa paa, at nasa bibig. Oo. Yung mga pantal or butlig, tapos nagkakalagnat. Oo. Ngayon po, madali siyang mahawa, pwedeng sa bahing, pwedeng sa laway, pwedeng dun sa mga table, sa mga lamesa sa eskwelahan, dun sa mga hinahawakan. Kaya importante po ay laging naguhugas ng kamay at laging nililinisan yung mga lugar na madalas mahawakan. Ito ba parang virus? Opo. Virus po siya. Yung pangalan ng virus, Coxsackie A16. Pero wag pong mabahala, hindi ho bagong virus yan. Matagal na po yan at nakamonitor natin yan. Hindi ho siya nakamamatay. Less than 0.1% po yung case fatality rate. Talagang sadyang mabilis lang siyang makahawa. Bata lang ho ba tinatamaan ito, ASEC? Igan, lahat po ng edad ay tinatamaan. Magandang tanong po yan, no? So, maski yung mga teacher, maski yung mga magulang, pwede siyang matamaan. Pag sa bahay po, pag meron po tayong chikiting na merong HFMD, dapat po yung mga kubyertos nakabukod muna, yung mga plato, at lagi tayo naguhugas ng kamay. At kung kaya, nakabukod yung kwarto ng ating bata na meron. Pero, again, na-obserbahan lang namin na mas marami yung mga kaso, mga bata, kasi sila yung mga madalas nagyayakapan, naghahawakan. Okay. Di ko ba, ang hirap naman sabihin sa bata na huwag silang maghawakan eh. Opo. May bakuna ba yan? Wala po. Hindi wala. siya binababakunahan. Maski sa US, wala rin siyang bakuna sa ibang bansa. Dahilan sa ito ay kusang gumagaling after 7 to 10 days at hindi nakamamatay. Okay. Maiba naman po tayo, ASEC. Ano po yung Special Nursing Preview Program na libre ngayon sa mga underboard nurse? Yes, meron ho tayong Special Nursing Review Program. Yan po yung handog ng ating Department of Health. Kung maaalala po natin noong 2023, nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. na dapat yung mga nurses natin na underboard na hindi makakuha ng trabaho muna, sana'y matulungan. So ginawan natin ng programa, yung Clinical Care Associates or CCA. Kapag kayo po ay CCA, habang kayo po ay nagre-ready para makapag-retake, kasi karamihan ho dito ay hindi pa pumapasa sa board exam. So pag
pagka sila po ay magre-retake, sila muna ay binibigyan ng employment no or engagement sa isang DOH or kahit LGU hospital habang nag-aaral. Yung pinakaparaan po nito ay para bang yung skills nila tumataas, nagkakaroon sila ng practical experience, tapos magbo-board exam sila. So libre na po yung review sa DOH. Maraming salamat, DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Ingat po! Salamat, Igan. Ingat po. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.